12 of the best scooter na inyong pagpipilian ngayon mga idols. Ngayong taong 2024, 150cc category. Itong ating feature para sa ngayon mga idols. Lahat po ng category yan, adventure man yan or sports scooter, lahat po ng available na meron tayo ngayon sa Pilipinas. At ito po ay pwede nyong mabili. Plus ibibigay ko na rin sa inyo yung kanilang specs and features at yung kanilang presyo, especially cash payment man yan, installment at monthly payment mga idol. Siyempre pa ngayon napaka-traffic na po talaga dito sa atin, especially sa Metro Manila. It takes time para sa inyo para makarating sa inyong pupuntahan. And isa sa pinakamabilis na paraan para makarating ka sa iyong destination, siyempre gumamit ka ng motor. Of course, maraming klase po ng mga motorsiklo. At ang pinaka-komportable tayo, pinaka-convenient para sa atin, plus easy to use or to ride mga idol, yung pinakamadali ito po ang ating scooter. Well, siyempre hindi po tayo masyadong pagod pag scooter po ang gamit natin versus the manual motorcycle Siyempre pag manual, brake ka ng brake, lagi ka nagka-clutch, lagi ka papalit ng inyong gear. Dito sa ating scooter, piga ka lang ng piga sa inyong throttle, kaya mas komportable sa'yo, mas hindi nakakapagod, di ba mga idol? Siyempre kung ikaw naman gumagamit din ng scooter, gusto mo rin medyo malakas yung inyong engine Kaya ito pong ating ibibigay sa inyong category 150cc up. Pwedeng tumaas ng 160 to 175cc yan. And kita naman yung mga idols, nandito po tayo sa EDSA Tayo po ay dumaan sa EDSA. Talagang siksikan, ang hirap po maka-overtake. Plus pag ang motor mo sobrang laki, at syempre yung medyo mahirap yung turning radius din niya, talagang mahihirapan ka, mai-stress ka, lalo kung ganito ka-traffic po dito. Kaya mga idols, ang scooter po na ating ipapakita sa inyo ngayon ay aking personal choice. Ibig sabihin, ako lang po nag-ranking nito. Depende na rin po sa inyo mga idols. Pwede nyo pong sabihin na mas una sa inyo ang model na yon. Siyempre, may kanya-kanya tayong preference Well, para sa akin, unang-unang dito yung kanyang comfort, yung kanyang convenience, at yung kanyang power. Kaya una sa atin sa lahat, itong ating Honda ADB 160. Alam naman po natin, best-selling to sa lahat ng mga scooter ngayon. At talagang until today, in demand pa rin siya. Marami pa pong naghahanap po ng ating model na to. And today din, halos wala pa rin tayo makitang unit dahil sa dami po ng bumibili. Well mga idols, itong ating Honda ADB 60, subok na to sa performance, reliable, durable din yung mga parts nito. Plus, siyempre, ang kagandahan dyan, madaling mahanap yung mga parts pagka medyo nagkaroon ng konting aberya. Saka meron din tayong mga accessories na available. Pwede nating papormahin to at papugiin pa. Kaya ito pong ating una sa lahat, ang Honda ADB 160, meron tong SRP 166,900 at ang kanyang LTO plus 2,000 yan. Ang ating namang installment, down payment, 36,800, 36 months, 7,200 pesos. Kita naman po yung informahan nito, talagang the best Ang color na available natin sa ngayon, black, white at red. And pagdating naman sa performance ng kanyang engine, syempre 157cc to, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead camshaft, liquid cooling, program fuel injection, ESP Plus engine at CVT yan. And sa ating mga pinaka-chassis, yan po ay naka-front suspension na telescopic at naka-dual shock Showa brand po ang mga nakalagay nila dito. Plus yung ating stopping power, parehong naka-disc brake harap at likod, pero single channel lang po yung ABS natin. Total weight ito 133 kilograms. Ang seat height naman ito 780mm mga idol. Well, napakalaki din ang compartment. Fuel capacity 8.1 liters. Fuel consumption 45 km per liter. Talagang matipid sa gasolina. Naka-smart keyless system tayo with alarm. Talagang perfect yan. Security natin. Fully digital yung ating instrument panel. At syempre meron din tayong socket charger para sa ating cellphone. Meron din tong idling stop and start. Talagang panalo at equipped din to ng emergency stop signal. And top 2 natin, second of the best scooter na meron tayo. 155cc naman po ang ating pinaka-the best Yamaha NMAX 155. Walang tatalo rito. Meron tayong 4 na color choices, silver, black, green, at itong ating bagong color ngayong 2023, ang color blue. NMAX ABS connected, meron na tayong bagong presyo, 153,900. At NMAX ABS without connect, 151,900 pesos. Ang installment naman natin, down payment, 21,800,
24 months, 9,000, 36 months, 7,193 mga idol. Siyempre itong ating NMAX ABS, 155cc displacement, liquid cooling, fuel injection, at yan po ay merong BBA, plus ito ay CVT transmission. Ang ating namang chassis, front suspension, naka-telescopic forks tayo para dito. And rear suspension naman natin, siyempre dual shocks to, kaya talagang komportable tayo kahit meron pa tayong passenger mga idols, dahil maganda rin yung ating pinakaupuan dito sa ating NMAX. Well, subok na rin ang ating stopping power nito. Ang front at rear brake natin ay merong equipped din na anti-lock braking system, plus meron din tayong equipped din na traction control system. Kaya pagdating sa safety, solid itong ating NMAX, kaya top 2 natin to. And ang mga wheels ito ay naka-alloy wheels with 13-inch na mga tires. Yan po ay parehong tubeless, harap at likod. At para naman sa ating seat height, may sukat na 765mm. And para naman sa kanyang bigat, meron tong total ng 131 kilograms. Fuel capacity naman ito, 7.1 liters mga idol. Meron tong equipped na Y-Connect mga idols. At meron din siyang stop and start system, fully digital yung ating instrument panel. At LED rin yung mga ilaw natin. Kaya mga idols, yan po ang ating NMAX 155. Next model naman natin, pinakamapormang sporty scooter from Kymco. Yan po ang ating KRB Moto 180 with naked handlebar at middle floorboard. Aba, napakadaling gamitin tong ating scooter na to. 175cc ang kanyang engine. Yan din po ay single cylinder, 4 valves, liquid cooling, 17.03 PS ang kanyang max power. Naka-telescopic yung kanyang front suspension at naka-single shock sa ating likuran. Front and rear brake natin ay pareho pong naka-disc brake with anti-lock braking system. Equipped din po ito ng traction control, kaya solid tong ating KRB Moto na to. Ang kanyang mga gulong 13-inch din, tubeless tires yan. And ang sukat ng kanyang wheelbase 1,400mm. Ang kanyang namang total weight 143 kilograms mga idol. Well, para naman po sa ating upuan, yan po, napaka-forma rin ang kanyang seat. Ang kanyang height naman 795mm mga idol. Again, meron din tayong malaking compartment para dito. Ang kanya namang fuel capacity, 7.2 liters at nasa front pa yan. Talagang convenient para sa atin. At again mga idols, meron din tayong USB charger. Dalawa pa yung ating charging dyan. Kaya talagang hindi malolobot yung ating smartphone. Plus meron din tayong fully digital instrument panel. Ang kagandahan nito, napaka-forma nitong ating front face. Yung kanyang headlight, LED po lahat yan. Plus yung ating taillight. Presyo nito, SRP 189,900. Down payment 20,000 at ating 36 months 9,000 plus. And para naman sa ating next model, pang-apat sa ating listahan, ang pinakabago at latest model ng QJ Motors. Ito po ang ating ATR 160. Again, sa lahat ng segment na to, siya po ang pinakaunang hybrid engine. 160cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead camshaft, 4 valves, liquid cooling, CVT. At ito nga po, meron tayong electric or battery assist yung ating hybrid engine na to. Napakatindi, di ba? Max power 16 HP, max torque 15 Nm at top speed nito 120 km per hour. Ito ang ating bagong adventure scooter from QJ Motors mga idol. Ang forma rin plus yung kanyang front suspension, upside down pa yan, inverted At yung ating dual shock sa likuran, meron pa tong sub tank. Kaya ganun katindi itong ating bagong motor na to. Meron din siyang front and rear disc brake na merong equipped na ABS. At ang kagandahan dyan, equipped din po ito ng traction control system. Kaya napaka-solid ng safety nito. And ito pa, naka-spoke and rims yung ating wheels. Kaya talagang antindi nito. Well, yung ating gulong sa harapan, 14-inch, 13-inch naman sa ating likuran. Well, itong ating bagong ATR 160, mataas din yung kanyang clearance, 165mm. Ang total weight ito, 132 kilograms. At of course, itong ating ATR 160 mga idol, pagdating sa seat height, mababa din, 770mm. Kaya talagang loaded itong ating bagong adventure scooter from QJ Motors. Kaya magugustuhan ng lahat to. Meron din tayong compartment sa loob. Ang laki din ng kanyang battery dahil hybrid siya. Maintenance free din yan. At itong ating motor na to, naka-keyless system din. At meron din tayong answer back at alarm para dito. Fuel capacity nito 8 liters at meron ditong fuel consumption na 45 km per liter. Napakatipid din sa gas consumption. Di ba mga idols? Di ba solid? At itong ating ATR 160, may mga compartment din tayo dito. At meron tayong charger ng cellphone Type A at Type C na rin yan. Ang tindi, di ba? At syempre, meron din tayong Bluetooth connection para dito sa ating motor na to. At full color TFT yung kanyang instrument. Lahat ng mga ilaw nito ay LED rin. At naka-projector pa
yung kanyang pinakamismong headlight. Kaya mga idols, kayo na pong bahalang mag-ranking kung pang-apat po talaga ito dahil talagang the best din ito. No? Dahil bago to, ang kanyang introductory price, 159,900, total down payment, 56,000 at 36 months, 5,792. And next model naman natin, ang ating fifth of the best sa ating mga scooter, walang iba. From Honda Motors, yan po ang ating Honda PCX 160. Meron tayong ABS version at meron tayong CBS version mga idol. Siyempre itong ating ABS version sa pinaka-top of the line nilang model. Siyempre meron tong dual channel ABS, meron din tong traction control, kaya talagang solid. Ang engine nito, 157cc, single cylinder, single overhead camshaft, 4 valves to, ESP Plus engine, liquid cooling, CVT transmission. Ang max power nito, 15.8 HP, max torque, 14.7 Newton meters. Kaya nito tumakbo hanggang 120 km per hour, yung kanyang pinaka-approximate speed. At telescopic forks yung ating front suspension, Showa brand yan. At yung ating namang rear suspension, dual shock, syempre same na Showa yan. Front brake natin, again, naka-disc brake with 2 piston at equip po ito ng anti-lock braking system. And syempre, naka-single channel lang yung ating ABS dito. Sa rear brake naman natin, naka-disc brake din yan. At syempre, wala po itong ABS. Ang ating wheels, ang forma ng design. At yung wheelbase ito, 1,313mm yung sukat. And yung kanya namang bigat, yung curb weight, 131 kilograms mga idol. Kita nyo yung kanyang gold emblem, premium yung looks niya. Ang kanyang seat height, 764mm. Saktong-sakto yan sa mga average Filipino rider. Kaya perfect din itong ating scooter na to. Fuel capacity, 8 liters. Fuel consumption, 45 km per liter. Napakatipid. Meron din tayong smart keyless system at meron din tayong USB type charger. Well, itong ating safety features, meron din itong HSTC, Honda Selectable Torque Control, kaya meron tayong traction control dito. Lahat ng ilaw natin, full LED, kaya talagang napaka-bright niyan pagdating sa gabi. Kaya itong ating PCX 160 mga idols, talagang quality at talagang matibay din lahat ng mga parts nito. Siyempre pa, premium ang datingan. Ang kanyang presyo, 149,900. Installment natin, down payment, 33,800. 2 years, 7,000, 3 years, 6,427. And next model naman natin, itong ating bagong scooter din from SYM, ang ating pang-anim, pinaka-best scooter. Yan po ang Jet X 150 mga idol. May mga color choices tayo dito, red, blue, gray, and white color. Ang ating Jet X 150 mga idols, available to ngayon sa mga SYM or Mitsukoshi store. Ang kanyang engine, 150cc, 4-stroke single-cylinder, liquid cooling, 4 valves, fuel injection, CVT transmission, at may max power na 12.3 HP, maximum torque 12 Newton meters at 6,000 RPM. Itong ating Jet X na ito mga idol, ang ating front suspension, naka-telescopic forks, yung ating harapan, at yung ating naman likuran, dual shock absorber din po ito. Kaya talagang enjoy din yung ating passenger dahil comfortable yan. Well, sa ating stopping power, yung ating front brake, meron tong disc brake, and equipped to ng CBS or combined braking system. Sa ating likuran, naka-disc brake din with CBS mga idol. Kaya solid din ang ating safety features para dito. At itong ating upuan, may sukat naman ng seat height, 780mm. So average Filipino rider, kayang-kaya din yan, walang problema. And meron din siyang luggage compartment, paglalagyan natin ng mga gamit natin. Ang fuel capacity nito, 7.5 liters. At ang kanya namang fuel consumption, 42 km per liter. Aba, okay na rin po sa ating fuel consumption. Meron din tayong small compartment sa ating front at naka-smart keyless system din to. Kaya talagang panalo rin. Meron tong alarm para sa ating security. Fully digital din ang ating instrument panel. Meron tong speedometer at ang ating mga ilaw. Full LED lights yan mga idol. Siyempre itong ating SYM is from Taiwan. Kaya mga idols, talagang durable din at maganda ang ating pagkakagawa nito. Kaya mga idols, kung gusto nyo po itong pormahan na ganito, available din to sa mga Mitsukoshi store. Ang total weight ito, 141 kilograms, ground clearance 107mm, at para naman po sa ating mga color choices, panalo tong white color. Ang kanyang SRP, 135,800, down payment 25,000, 36 months, 5,366 mga idol. Kung gusto nyo pong bumili nito, mag-pre-order na kayo sa Mitsukoshi mga idol. Next model naman natin, ang pinakasikat na sport scooter ng Yamaha. Pang-pito natin to mga idol. Siyempre pa, itong ating Aerox 155. Well, meron tayong 2 version ito. Meron tayong S version, yung ating premium, at meron tayong standard version.
At ang mga kulay na available ngayong 2024 sa ating S version, meron tayong white at black. Ang kanyang presyo ngayon, 146,000. Sa installment naman, down payment, 26,800. 36 months, 6,581 pesos. Well mga idols, ito po, ang ating namang standard ay meron na siyang version na walang Y-Connect. Ang SRP, 123,000. Sa ating namang down payment, 26,800. 36 months, 5,502 pesos. Ang kanyang makina, syempre 155cc yan, fuel injection with BBA, at itong ating S version, meron tong equipped na ABS single channel yan. Ang ating likuran na brake, yan po ay naka-drum brake. Fuel capacity naman ito, 5.5 liters. Siyempre sa ating namang gas consumption, average yan 40 km per liter. Seat height ito, 790mm, kaya kayang-kaya din ng mga average Filipino rider to. And sa stopping power nito, naka-disc brake yung ating front. Sa standard, wala siyang ABS, pero sa S version with ABS. At yung likuran naman natin, naka-mechanical drum brake yung ating stopping power. Well, ang ground clearance naman ito, 145mm. At itong ating color na available sa standard version, meron tayong matte gray, dark gray, black, at blue. Ang total weight naman ng ating standard version, 122 kg. Sa S version naman, 124 kg. Ganun yung kanilang difference, Plus, fully digital din yung ating instrument panel at naka-LED rin yung ating ilaw sa headlight at yung ating taillight, mga idol. Next model naman natin, ang pinakabago ding model from Kymco. Yan naman po ang ating Urban Adventure Dink R150. Pangwalo natin to sa ating choices, mga idol. Kita nyo yung kanyang pormahan. Ibang klase din. Talagang astig ang datingan nito. Maxi scooter from Kymco. Yan po ay made in Taiwan. Siyempre pa, itong ating model na to ay talagang pagdating sa reliability at maaasahan din ang kanyang quality. Ang introductory price, 149,900. Down payment, 22,485. At 36 months, 6,687 pesos. Ang kanyang makina, 150cc, 4-stroke single cylinder with single overhead camshaft, liquid cooling na rin to, fuel injection at CVT, max power 15 HP, max torque 13.2 Newton meters. And itong ating bagong Kymco Dink R, mga idols, yung kanyang front suspension, yan po ay naka-telescopic forks. Sa likod naman, dual shock absorber. Kaya talagang siguradong komportable rin yung ating passenger dito. Well, sa atin namang stopping power, wavy disc yung kanyang front at equipped ng anti-lock braking system. Same din po sa ating likuran. Yan po naman ay naka-round disc with 2-piston caliper at equipped din ng ABS. Plus, meron din tayong traction control system dito. Na talagang solid. Ito ang ating ground clearance, 135mm, may kataasan din. Plus, sa kanya namang upuan, makapal yung kanyang foam, talagang komportable ka dyan, mga idols. At yung ating seat height, ang sukat niyan, 783mm. Meron din tayong malaking luggage compartment, pwede natin paglagyan ng gamit natin. At naka-smart keyless system din tayo dito with alarm. Secured yung ating motor. Sa gitna ng ating handlebar, nandyan yung ating USB ready charger para sa ating smartphone. Kagandaan nito, naka-front refill tayo. Fuel capacity 10.7 liters, fuel consumption 40 km per liter. Ganun katipid din to, And equipped din to ng passing switch at meron din tong hazard light para sa ating mga safety features, Again, itong ating napakagandang sporty fully digital instrument panel. Ang ganda ng kanyang animation, mga idols, at very informative. Ang ating ilaw, very aggressive ng kanyang style. At kita naman po niyo yung kanyang mga ilaw. Lahat po yan full LED, mga idols. Talagang napakalinaw, very bright, lalo na sa gabi. Plus, may equip din tong emergency brake warning. Another safety features para sa atin. Pag biglaan tayo nag-brake, yan po yung mag-hazard light. Yan po ang ating Dink R150. Next model naman natin, mga idols, ang ating namang adventure scooter from FKM. Yan po ang ating pangsyam sa best scooter. Ang Venture 150, the ultimate, So pag sinabing ganoon, top of the line scooter nila ito. So itong ating model na to from FKM Motors Singapore Company, made in China naman itong ating model na to. Ang kanyang engine specs, 150cc, 4-stroke single cylinder, single overhead camshaft, 4 valves, liquid cooling din to, fuel injection, CVT transmission, max power 16.2 HP at max torque 14.6 Newton meters. Para naman sa kanyang average top speed, 123 km per hour. Perfecto, mabilis tong ating scooter na to. At para naman sa kanyang front suspension, mga idols, yan po ay naka-conventional telescopic forks with driver gaiters. Meron siyang rubber sa pinaka-front. So ang ating naman likuran, dual shock din to with sub-tank. Quality yung ating magiging
performance kahit meron tayong angkas para dito. Sa atin namang stopping power, front brake ito, naka 2 piston caliper at equipped to ng ABS. Same din po sa ating rear, yan po yung 1 piston caliper at equipped din ng ABS. So meron tayong model nito na mayroong dual channel anti-lock braking system. Mataas din yung kanyang ground clearance, 165mm. And para naman sa kanyang carb weight, may total to na 155 kilograms. Ang kanya namang seat height, ang sukat 775mm mga idol. Medyo okay din yan. At meron din tayong compartment paglagyan ng ating mga essential. Fuel capacity 9.3 liters. Fuel consumption na meron namang average na 45 km per liter. Matipid na din mga idols. Siyempre meron din itong equip smart keyless system din to. Meron din siyang stop and start system. At of course, meron tong alarm para sa ating keyless na yan. Meron din tong equipped na USB charger. Ready na yan para sa ating smartphone. At meron din tayong cigarette lighter pa dyan. Kaya itong mga idols, meron tayong keyless para sa easy start ng ating makina. Ang kagandahan dito, 7-inch yung kanyang full LCD instrument panel. Kaya talagang very visible din. At meron din tong camera. Front and rear, may re-record din natin yan. Perfect mga idols. Makikita natin yung ating mga rides, pwede nating i-record. Plus yung mga ilaw nito, meron tayong LED sa ating daytime running light at naka-projector headlight po tayo dito. Napakaliwanag niyan pag projector, yung ating high beam at low beam. Ang kanyang presyo sa standard, 146,000. Sa atin namang ultimate, ang kanyang total niyan, 170K. Included na po ang kanyang 3 years LTO. Down payment, 34,000. 3 years naman, 7,085 pesos. Sa atin namang standard, ang down payment, 21,800. 3 years naman, 7,380 pesos. Mga idols, yan po ang ating ultimate version na ating pong Venture 150 from FKM Motorcycle. Next model, ang ating 10th best scooter, isa sa pinaka-sporty at talagang mapormang scooter ng Honda Motors. Yan po ang ating Airblade 160. Tatlong kulay po yung pagpipilian natin para dito. Meron tayong gray, blue at red. Ang kanyang presyo SRP 125,900. Sa atin naman down payment 9,800 at 36 months 5,800 pesos. Itong ating Airblade 160 mga idols, napaka-forma ng kanyang style at of course yung mga hinahanap mo nandito rin lahat. Well, para po sa ating engine specs, meron tong 157cc 4-stroke 4 valves single overhead camshaft liquid cooling. Program fuel injection by Honda. Yan din po ay naka ESP Plus engine, CVT transmission at via electric. Yung kanyang battery mga idols, yan din po ay maintenance free, 12 volts. Plus itong ating pinaka-front suspension niyan ay naka telescopic forks at yung ating namang rear suspension, yan po ay naka dual shock absorber. Para naman sa ating stopping power, naka disc brake yung ating front at yan po ay equipped ng ABS. At sa likuran, ay naka-equip naman na mechanical leading trailing or drum brake para sa ating rear brake mga idol. Siyempre pa itong ating Airblade 160, ang kanyang gulong, size 14 sa harapan at size 14 din sa ating likuran. Parehong tubeless yan. And para naman sa ating upuan, yan naman po ay mayroong seat height na 775mm at meron din tong malaking luggage box para sa atin. Ang sukat niyan, 23.2 liters. Meron din tong USB charger na makikita niyo po din yan sa ating luggage box. At equipped din po ito ng idling stop and start system para mas matipid yung ating fuel consumption. 47 km per liter ang kanyang pinaka-mileage nito. Average po yan. Kaya itong ating Honda Airblade mga idols, hindi lang siya maporma. Solid din yung ating safety. Meron tong single channel anti-lock braking system at malakas din yung ating power pagdating sa ating engine specs. Kaya mga idols, yan po ang ating bagong Airblade 160. Next model naman natin from Bristol Motorcycle. Ito naman po ang ating adventure scooter, ADX 160 mga idol. And para naman sa kanyang presyo, ang SRP 178,000, total cash pay natin 158, at ang ating naman total down payment 65,883 at 3 years naman 5,723 pesos. Well mga idol, itong ating ADX 160, meron tong apat na kulay, black, gray, white at red. Yan po yung ating pagpipilian. Ang dami na ating choices. Well, itong ating ADX 160 mga idol, yung kanyang makina, 155cc. Yan din po ay liquid cooling, single cylinder, 4-stroke, at yan po ay naka 2 valves. Ang kanyang max power, 10 kW at max torque, 14 Nm. Well, para naman sa kanyang chassis, ang kanyang front suspension, yan po ay naka-inverted or upside-down first, kaya talagang hanip din. Maganda yung ating pinaka-front suspension. At sa ating namang rear suspension, yan din po ay dual shock absorber with sub-tank.
Ang ating namang front brake, yan din po ay merong disc brake with 2 piston at equipped to ng ABS. Single channel lang po ang ABS ng ating ADX. Sa likod din po, yan po ay naka-disc brake pero wala pong equipped na ABS to. At ang the best yan, yung kanyang wheels, yan po ay naka-rim and spoke, kaya talagang quality mga idols. Ang sukat ng front tire natin, 110/80 by 14, tubeless yan. Sa likod naman, 130/70 by 13, at yan din po ay tubeless mga idol. At syempre, pag rim and spoke, maporma yung datingan, di ba? Yung ating namang wheelbase, ang sukat, 1,330mm. Ang seat height ito, 790mm. At meron din tayong luggage compartment dito mga idols, malaki din po. Paglalagyan po ng mga gamit natin, yung mga essential natin. At yung kanyang total weight ng motor na to, 151 kilograms, may kabigatan ng konti. Well, para naman po sa ating fuel type, yan po ay gasoline at ang fuel capacity nito ay 11 liters mga idol. Para naman sa kanyang mileage, fuel consumption, average lang 43 km per liter. Plus mga idols, equipped din po ito ng smart keyless system at syempre meron ding alarm yan para sa ating security ng ating motor na to. And meron din po itong USB charger para sa ating cellphone. Pwede na natin i-charge yung ating smartphone. And syempre, napaka-forma rin ng ating full color instrument panel natin. Very visible yung mga details niyan. LED rin yung ating mga ilaw. And next model naman natin, ang ating 12 of the best, ang ating bagong Honda Click 160 with new decals. Panalo din mga features ito mga idols. Kaya itong ating bagong Honda Click 160 mga idols, meron tong 157cc displacement, 4 valves, liquid cooling, ESP Plus yung kanyang engine, at program fuel injection by Honda. Siyempre pa ito ay CVT transmission via electric lamang. Ang ating front suspension, yan po ay naka-telescopic forks, quality po yung kanyang brand na yan, Showa. At sa rear naman, yan naman po ay naka-single shock. Siyempre, branded din po itong ating pinaka-rear shock na yan, Showa brand. Kaya quality po. Komportable rin tayo kahit na malayo din yung ating rides. Mga idols, yung ating stopping power, naka-single disc brake yung ating front, Tokiko yung kanyang caliper, Japanese brand. At ito po ay may equipped na CBS or combined braking system. And para naman sa ating rear brake, yan naman po ay naka-drum brake mga idol. Siyempre may sukat tayo sa harapan na gulong 180 by 14, very wide yung ating mga tires. Sa ating naman likuran, 120/70 by 14. And mga tubeless po yung mga gulong natin yan mga idols, kaya quality Yung ating namang ground clearance, 138mm. Ang fuel capacity po nito ay 5.5 liters mga idol. Kaya talagang matipid din po sa gas consumption to. 46.7 po ang kanyang average fuel mileage nito. Yung ating seat height, meron pong sukat yan na 778mm. At yung ating namang total weight ng ating scooter na to ay 116 kilograms. Ang laki din ng ating compartment mga idols. Marami tayong may lalagay na gamit dyan, yung mga essential natin. Ayan, itong ating scooter ng mga idols, meron din po itong equipped na park brake lock. Perfect yan sa security ng ating motor. Equipped din po ito ng smart keyless system with answer back at alarm. Meron din tayong small compartment sa right side at meron din tayong covered compartment sa left side. Nandyan po yung ating USB charger para sa ating cellphone. Ang kagandahan dito sa ating scooter na to, naka-middle flat footboard to. Marami tayong madadalang gamit dyan. Meron din itong equipped na idling stop and start system. Kaya matipid po sa gas consumption to. At siyempre, fully digital yung ating instrument panel. Kaya mga ito itong ating Click 160, fully loaded na rin para dito sa ating model na to. LED rin po ang ating lahat ng ilaw. Daytime running light, headlight, yung ating signal light, at yung ating pinaka-tail light. Ang presyo nito, 122,900. Down payment, 11,800. At 36 months, 5,800. Napakamura, di ba? Kaya mga idols, yan po lahat ang ating mga scooter na 150cc and up. Ibig sabihin, mayroong 160, may 175. Kaya mga idols, tayo po ay talagang magiging komportable, convenient, at safe dahil sa iba't ibang mga features sa mga motor na to. Depende na po sa inyong pagpili kung ano po yung preference niyo. Pero para sa akin, isa po talaga sa pinaka-the best na pang-commute itong ating scooter na mga motor na to. Well mga idols, kahit meron naman tayong angkas o wala, perfect yan, yung mga model na yan. At siguradong magugustuhan ng lahat itong mga model na to. Mapa China man yan, Taiwan made, or Japanese made. Siyempre mga idols, depende po sa pag-iingat ninyo para lagi po tayong safe. At siyempre yung PMS, dapat lagi natin ginagawa yan. And mga idols, siyempre mag-leave kayo ng comment sa ating video. Ride safe po sa inyong lahat at shoutout mga idol. Ciao!